day mga kapatid! Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Ngayong buwan ng Mayo, ipagdiriwang natin ang buhay ng ating mga nanay, ina, mommy, mama. Happy Mother's Day sa ating mga dakilang ina. Iba't ibang muka at kuwento ng pag-ibig ang ating maririnig ngayong buwan dito sa ating Momversations. Mula sa pagsilang hanggang sa pagbukas ng mata, mula sa matutong maglakad hanggang makauwi ng bahay. Si mama talaga ang una nating hinahanap. Iba talaga kapag nandyan si mama. Malinis ang bahay, may masarap na ulam, masarap matulog sa gabi. Pero paano kung ang itinuturing mo ang best friend at safe space ay nawala ng parang bula? Paano kung wala na si mama? Ngayong araw, makakasama natin ang isa sa mga kabataan ng House of the Lord, Mecca Wayan, para magbahagi sa atin ng kanyang kwento kung paano ang buhay ngayong wala na si mama. Let us all welcome Adija Grinalda. Hello, kapatids! Ayan, ako welcome dito sa ating Podchrist. Adi, no? It's been 5 months, tama? Yes. Simula nung mawala si mama. So, kumusta si Adi ngayon? Nung parang first month po na wala si mama, mahirap. Pero nitong mga siguro 4 months na, parang nagko-cope na ako na lagi ko kasama yung friends ko, yung nanghihingi ako ng guidance sa family ko, para hindi ko maalala na wala na nga siya. Alam mo, sabi nila, yung yung kapag naglalamay pa, syempre, parang di pa ganun nagsisinkin sa'yo eh. Pero mas lalo daw magsisinkin sa'yo kapag nailibing na, tapos pag uwi mo ng bahay, ikaw na lang mag-isa. Pag uwi mo ng bahay, wala na dun si mama. Opo. So, paano yon pag uwi mo ng bahay, wala na si mama? Nung living. Nung libing. After nung libing. No, after po ng living, parang hindi pa po siya daw mas nagsisink in sa akin. Parang nito lang po. Kasi may friend po ako na nagsabi sa akin na hindi mo pa yan hindi pa yan magsisink in sa'yo, mga 6 months pa, ganun. So, parang ayun nga na, oo nga, no, parang 6 months, parang 5 months na agad siya. Parang November, tapos ngayon magme-May na, parang bilis. Tapos, after nun, parang hindi po kasi agad kami nagkakahiwa-hiwalay ng family namin. So, parang, ang tingin ko po ay kompleto kami. Parang andun pa din po siya, ganun. So, nung after po nun, kumakain kami sa labas, parang naisip ko na, sana kung nandito siya, matutuwa siya, ganun. So, ayun po. Sabi nila yung grieving daw, may stages daw yan eh. Okay. Diba? Meron yung anger na stage, meron yung denial na stage, may bargaining. So, tas acceptance. So, si Adi, nasaan ka ng stage ng grieving? Parang nasa stage 3 pa lang po ng Parang hindi pa rin po kasi Nasa bargaining stage ka. Oo. Hindi pa rin po kasi accepted sa akin. Na para kasi akala ko babalik pa siya sa bahay, ganun. Kasi sobrang sudden po ng pagkawala niya. Ayan, so para sa mga kapatid natin, sino ba si Mama Annalyn bilang isang mama? Ayan. Ano po kasi si mama parang lahat gagawin niya para sa amin magkakapatid, parang isa-sacrifice niya, ultimo pagkain niya, ibibigay niya sa nakabatang kapatid. So, sa amin nila kuya. Ilan nga kayong magkakapatid, Adi? 6 po. Oh. Tapos, sa amin nila kuya, tinatawag namin siyang super mom. Kasi totoo naman, kasi nung una, single mother, tapos nagkaroon pa siya another 2. So parang ang lakas niya, para i-endure niya lahat yon, despite na may mga sakit siya, kahit nitong mga nakaraan lang. Parang ginagawa niya lahat na makakaya niya para ibigay niya lahat sa amin yun. Ayun. So, Adi, noong nagkasakit si mama, paano nito naapektuhan yung sistema nyo sa loob ng tahanan? Kasi di ba si mama, siya yung nag-work, siya yung naghahanap buhay, tama? Hindi po, yung stepfather ko. Yung stepfather. Pero syempre, malaking factor pa rin yun since si mama nung nagkasakit. Di ba? Yung mga ibang chores, mga gawain sa bahay, kung ano-ano pa na dating ginagawa niya, hindi niya na magawa.
So, paano nyo ninavigate yung life upon knowing na nagkasakit si mama? Ano yung mga changes na nangyari sa loob ng bahay? Actually, wala po talagang naging changes. Parang minsan po siya pa yung nag-aano sa amin na okay lang, siya na yung gagawa. Mm-mm. Kasi galing kaming school. Tapos, minsan na lang po ako lang po yung nagluluto. Minsan ako po nagbabantay sa mga bata. Minsan na lang siya parang sasabihin sa amin, uy, gawin niyo yun. Parang siya na po lahat. Kasi alam niya na pagod din kami. Ganun po yung ginagawa niya. Parang wala pong changes. Kasi ini-endure niya po yung mga nararamdaman niya. So, sinisikap niya na magampanan pa rin niya yung Opo. mga dati niyang ginagawa, yung role niya bilang mama despite nung nararamdaman niya. Opo. So, dito yung unang Mother's Day na hindi niyo kasama si Mama Annalyn. Yes po. Paano ka nagko-cope up? Especially kayong buong magkakapatid. Paano kayo nagko-cope up na ito na yung realidad? Kasi kami po magkakapatid ngayon, like, hiwa-hiwalay. Parang, hindi po kami sanay na hiwa-hiwalay kami. Kasi andyan nga si mama dati. Tapos, itong first Mother's Day, hindi po namin alam paano isi-celebrate kasi wala na nga siya. Tapos, siguro nagko-cook na lang po ako pagka kasama ko yung friends ko. Parang hindi ko inaalala na, Mother's Day ngayon, no? Parang, dati kasi binibila ko pa siya pasalubong, ngayon nila nang bibilan. So, parang friends ko na lang po yung kasama ko pagka Parang Mother's yun yung Day. way mo para ma-distract ka. Opo, kasi pagka mag-isa po ako sa bahay, palagi ko naaalala, wala na si mama. Tapos ayun po, yun na lang po yung way ko para ma-distract, makasama yung mga friends ko. Alam mo, maganda balikan natin mula sa umpisa, no? Kailan nyo nalaman na may sakit si Mama Annalyn? And ano yung naging reaction yung magkakapatid upon knowing? Ang pinakasakit niya po talaga is TB. Tapos ginamot niya po yun ng 6 months. Tapos parang lumala po siya nung natigil yung pag-inom niya ng gamot. Kasi ganun daw po yun. Pagka natigil, parang maano po lalo yung bacteria sa lungs. So, doon po nag-start. Tapos, 2023 po siguro, parang doon siya nag-start na mag-blow ng dugo. Parang doon po, parang sa amin magkakapatid po, pinipilit namin siya na magpagupot ka na, mag-ano ka na, parang andyan naman sila para tumulong, may tutulong naman sa atin. Kaso sabi niya, ayaw niya. Nitong Bakit daw ayaw niya? 50-50 po kasi. Parang last August lang po na na po siya, na may schedule na po siya para magpa-opera. Tapos, nagkaroon po ng crisis, which is yung mga puro baha, ulan. So, yung mga doctors po, pumupunta po doon. Tapos, na-schedule po ng October. Tapos sabi niya, parang ayoko na kasi parang ito na yung sign ni Lord na wag ko ituloy. Parang delikado, ganun. Parang 50-50 nga, ayoko pang mawala. Ganun sinasabi niya. Kaso, ayun, hindi natuloy. Then, pumunta sila doon sa isang doktor na binigyan siya maraming gamot. Kaso, napapansin ko yung gamot na binigay sa niya. Parang, parang nagiging palagi yung pagsusuka niyang dugo. Parang nagiging maganda effect sa kanya. Opo. Ayun po yung epekto sa kanya. And yung namin magkakapatid, yun nga po, sinabihan namin siya na magpagumot ka na, kumain ka ng madami, kasi ang hina niya po kumain. Ayun lang po. Tapos, ayaw niyang magpagamot kasi nga parang feeling niya 50-50, wala rin namang assurance Opo. kung gagaling siya or Yes ano. po. Nung time na mawawala na si Mama, may huling habilin ba siya sa inyo? Meron Wala. ba siyang sinabi? Ano yung pinaka last memory na nare-recall mo kasama si Mama Annalyn? Wala po siyang habilin sa amin kasi sobrang sudden nga po. Kasi before that week po, sinugod pa siya ng ospital. Tapos, after po nun, wala po akong masyadong interaction sa kanya kasi may ginagawa sa school, madaming filming. So, parang ayun yung naging pagkukulang ko sa kanya. Parang hindi ko siya naalagaan. So, wala siyang habilin kasi ginising niya lang ako ng madaling araw nun. Sabi niya, di bili ka yelo. Tapos, kailangan niya po yung pagpaampas ng dugo niya. So, bibilang yelo, ginising ko si Ivan para bilhin ng yelo. Tapos maya sabi ni Ivan, umakyat siya, ate, hindi ko na alam kung anong nangyari kay mama. Tapos nagpanik na ako, edi bumaba na ako. Tapos
ayun, pinatawag ko si kuya, si ate, ganun. Tapos, on the way kami ni ate Andrea dun sa ospital, nagpe-pray na ako, Lord, please wag po ngayon kasi hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Tapos, ayun, pagdating, wala pa pong 5 minutes doon, sabi nung asawa ni ni Kuya Dimes, wala na daw si mama. So, parang, ang regret ko na hindi ko man lang siya nasamahan, wala ako doon para pa-feel na andito ko, dito si ate, magiging okay lang. Tapos, ayun, parang I know yung wala siyang habilin, wala akong nasabi, wala kaming bonding nung linggo na yun. Kasi nasa school ako. Ang hirap maging estudyante, tapos anak kasi pagsasabayin mo tapos lalo may sakit yung nanay mo, ganun. Parang ang hirap po. Subukan naman nating isipin kasi ang bigat na iyak ka na Sige, pahirin mo muna ang iyong mga luha. No, doon naman tayo sa part na, do you have any memorable happy moment with your Mama Annalyn? Ano yun? Ano yung pinakamasayang moment mo with Mama Annalyn? Yung time na graduate po ako ng grade 10 na sinabitan niya ako ng medal. Tapos nag-date kami sa labas kasi ganun kami kasimple dalawa. Tapos yung mga deep talks namin, match-minsan namin. Tapos pag may mga gagawin sa bahay, magluluto, ganun. Parang ayun na po yung pinaka-bonding namin, manonood ng movies. Ayun, parang ayun na po yung pinakamasaya namin kasi si mama sobrang simple po talaga niya, na hindi po siya naghahangad ng iba, na sobrang special pa. Kasi alam niya sa sarili namin na, alam niya sa sarili niya na wala siya kaya ibigay, kaya ayun na binibigay niya sa amin. Na makabanding kami kahit saglit, manood ng movies, chikahan, tapos ayun lang. Alam mo, hindi na makikita ni mama kung ano man yung mga mangyayari sa inyo ngayon. Kasi nga, nasa langit na siya, di ba? Pero, meron ka bang isang bagay na pangako mo sa sarili mo na gagawin ko to? And I'm sure kung buhay si mama ngayon, proud siya sa akin. May ganun ka ba? Meron po. Yung kasi minimake sure niya na maano ko yung pangarap ko na mag-medtech. Sabi ko, gusto ko mag-UST kasi nandun yung yung medtech. Sabi niya, sige. Maganda kasi medicine sa UST. Yes, Sabi niya, sige, okay lang, kahit ano. Kaso baka hindi ako makapasa ng scholarship. Hindi, kaya mo yan. Ganun. So parang inaano ko pa sa akin, sana dito sa papasukan ko na school, matupad ko lahat para maging proud siya. Kasi para sa kanya to dapat Tapos, yung makapunta ko ibang bansa kasi gusto niya din yun, kasama ko, ganun. Parang ayun lang po yung pinaka promise ko sa sarili ko na tutuparin ko, and promise ko din po sa kanya yun na dapat nandito siya, kaso nga lang gagawin ko na mag-isa na wala muna siya. Sana maging proud siya. I'm sure kung makikita ni mama mo at kung buhay pa siya ngayon talaga naman, at kung ma-achieve mo naman yung mga pangarap mo na yun, isa siya sa mga mag-cheer sa'yo at magiging proud para sa'yo. No? So, Adi, tuloy-tuloy mo lang yung pag-abot dun sa pangarap mo. Kasi, I'm sure kung buhay si mama mo, and I'm sure kung ikaw ay gagraduate ng college, no, at ikaw ay aapak na ng stage, bibigyan ng diploma, sasabitan ng medal, no, wala man siya doon sa mga parents na kasama mo magre-receive ng award, pero pumapalakpak ang mga anghel sa langit dahil naipanalo mo. Diba? So, Adi, may message ka ba para sa mga anak na nanonood sa atin ngayon? So, ang message ko lang is, make sure na bibigyan niyo yung magulang niyo ng time para in the end, hindi kayo magsisisi na meron kayong pagkukulang. Tapos, sabihin niyo sa kanila kung gaano kayo ka-proud also sa kanila. Kasi hindi lang naman sila dapat yung ma-proud sa atin. Dapat tayo din sa kanila. And sabihin din natin na thankful tayo sa kanila kasi sila yung magulang natin na nalagaan tayo. Kasi dahil naman sa kanila kung bakit tayo nandito. Gaano kahalaga para kay Adi yung pagiging expressive sa nararamdaman, especially towards your parents? Kasi magiging mahalaga siya sa akin po kasi
tulad ng magulang natin, parang hindi sila nagiging expressive kasi feel nila nahihiya tayo. So parang ang ano din natin, nahihiya lang din tayo sa kanila. So bakit hindi ka maging expressive? Kaya mo naman. Kaya mong gawin sa iba. Bakit hindi mo kaya maging expressive sa magulang mo? Tsaka kung hindi ngayon, kailan pa, no? Ano, pag wala na sila. Tama. Nako, maraming salamat, Adi, sa iyong testimony at sa iyong kwento. Alam ko, mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon kasi 5 months pa, actually magsi-6, no? Opo. Itong 29. Pero, ano man ang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Panginoon, and of course, kasama mo sa panalangin ang House of the Lord family. Bukas ang pinto ng tahanan ng House of the Lord para sa iyo. No? you po. Thank you so much, Adi. But before we end, allow me to share a verse for the day found in Matthew 5:4, and it says, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid. Till our next episode of Podcast, Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio, dahil dito si Kristo ang Bida. See ya!